Good morning everyone. Andito tayo muli sa terrace garden. This time, magre-repot po tayo ng silum plant or sahod yaman plant. Ito po siya. Dahil po siya ay malaki na, kailangan sa malaki rin po siyang paso ilalagay. Kagaya po nito, ito po siya. Ayan, malalaki na po ang kanyang ugat. Kaya ililipat po namin sa malaking paso. Ayan po siya. Ito pong halaman na ito ay napakatibay. At nabubuhay po ito sa medyo mabasa-basang lupa. Ayan po siya. Since hindi ko po ito kayang itanim dahil medyo malaki. Ang hobby ko po, ang napakiusapan ko na siyang magtanim. Ayan po. Ayan, napakalaki po ng ugat niya. Ayan siya. Dati po, sa maliit lang ito na paso nakalagay. Pero, dahil po sa malaki siyang halaman ay ililipat po namin sa malaking paso. Ayan po. Kung ito po ay sa lupa nyo itatanim, hindi sa paso, ay napakalaki po. Kagaya po nung isa naming sahod yaman, andun po siya, napakalaki na po niya. Magkasing edad lang po sila pero halos doble ang kanyang inilaki. Dahil sa lupa ko po itinanim para gawin kong mother plant. Ayan. Kaya kung gusto po nyo na pang indoor ay sa paso nyo po itanim. Ganyan po. Ayan po siya. At hindi po siya lalaki ng gusto. Maliit lamang po. Kaya pwede po sa loob lang ng ating tahanan or sa terrace. Pwede po siya pang terrace na halaman. Ayan po. Ito po ay malakas sa tubig. So, kailangan po natin ng dilig-dilig araw-araw. At pwede rin po sa ulanan. Yung iba nga po, hindi tatanim ito sa may tubig na lupa. I mean, yung para po bang malapit sa tubigan. Yan. Doon po nila itinatanim para mabilis silang dumami. At ang bibigay po nito ng supling ay sa pamamagitan ng kanyang laman. Ito po ay nagkakaroon ng laman at doon po tumutubo ang kanyang mga supling. Ayan po. Ganyan po lamang ang pagtatanim ng ating sahod yaman plant. Ayan po, yun po lamang. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like, comment, share, and subscribe. Bye! God bless you!